Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hay, Friday. Nakakapagod. Paulit-ulit. Habang tumatagal, para akong inuubos. Ganito na lang ba to? Bakit? At para saan ba ang papapatuloy ko? Una muna ako, pre, ah. Uy, pre! Mag-warm up na raw! Ano, nawawala ka na naman? Dala mo ba yung camera stick natin? Pag-vlog pa tayo! Ito na? Ito na! A day in our life as a Manstay student. Yakap edition. Anong yakap edition? Yapak edition yun, pre, ang pinagsasabi mo. Ay! Anyways, we are here to participate in City of Mandaluyong Science High School about mental health awareness. Oh, speaking of mental health, Johan, kamusta na yung mental health mo? My mental health? Okay lang. Tagal mo mag-isip pa. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Okay, pag-usapan natin, what is mental health? According to the World Health Organization, mental health refers to a person's being, social being, emotional, and psychological well-being. It affects how a person reacts, its behavior, and its decision-making skills. Halos 11.6% ng kapwa nating mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kalusugang pangkaisipan, gaya ng depresyon, anxiety, at stress-related conditions ayon sa datos. Lahat ay maaaring makaranas nito, anuman ang edad, kasarian, o anumang estado natin sa buhay. Kaya tara, samahan nyo kaming mga musta ng mental health ng iba't ibang mga kasama natin sa event na ito. So, magsisimula na yung interview natin. Hello! So, what's your name po? Kamusta naman yung mental health? Ako nga po si Ashton Christian Iligan. Ako naman si Zoe. Kamusta naman yung mental health nyo ngayon? Hindi ko na alam, wala na. Wala na Wala. Ikaw, kamusta ka naman? Yung mental health ko, masasabi ko naman na ayos naman. Para sa ngayon lang. Wala sa ngayon. So, sa tingin niyo, ano yung usually mga epekto about sa mental health? Kaya na sa atin Siguro ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa mental health. Karaniwan na sa mga estudyante ay masyado nilang pinipressure ang sarili nila. Masyado nilang pinatabunan ng kanilang utak ang pag-overthink. At yun, ang advice ko lang sa kanila ay manatili lang magkaroon ng positive outlook sa buhay at wag masyadong i-pressure ang mga sarili nila. Yun lang po. kung stressed or down, ano yung mga napapansin yung ginagawa ng mga tao? Kapag stressed or down yung isang tao, ano yung ginagawa nila? Nire-resolve nila ito sa hindi magandang pamamaraan. Alam naman natin yan. Tapos ang ginagawa nila ay sinasakpan nila yung sarili nila sa Sa tingin ko, academically, nakakapekto yung pressure, hindi nakakapag-perform ng maayos ng mga estudyante. And personally naman, ay maaaring maging hadlang to sa mga personal na relasyon nila sa ibang tao. Sa aking pananaw naman, dito nililimita ang pagiging produktibo ng mga tao, mostly sa mga estudyante, lalo na sa larangan ng akademiko. Parang pinaprevent nila yung sarili nila from being motivated sa paggawa ng mga assignments, ganyan, mga activities, mga projects. Ayun, so like napakalaking factor ang problema sa mental health para sa mga estudyante. Hello! So, ay tatanong lang po kami ng content question sa inyo. Para magsimula, ano po pala yung mga pangalan nyo? I'm Bia po. I'm Blas. And ngayon, currently, kamusta po yung mental health nyo? Okay naman, medyo stress lang sa school. Nakadepende sa school days, yung madami. Stress. Sa tingin mo, ano yung usually ang mga epekto o dahilan about mental health? Siguro, ang mga dahilan, kaya nagkakaroon ng mental health. Parang maraming pressure on both sides, school and personal life nila. Sa school, peer pressure, school pressure academically. Tapos sa personal naman,
maraming pressure, and such. I think malaking factor din yung social media influence. Since ngayon, mostly yung time natin nalululong sa social media. Ngayon, nababawasan yung social life natin. And kung may nakikita kayong isang tao na down or stress, ano yung mga napapansin yung kakaibang ginagawa nila? It's either super hyper sila or super tahimik nila. Minsan, mas nag-develop sila sa mga pagkain na nagiging unhealth nila sa dami. Kaya nilalabas yung stress nila. So parang kumbaga, stress eating, no? Ano epekto sa atin nito? Lalo na academically at personally. Academically, parang mas bumababa yung academic performance natin, like mga test scores, kasi parang wala tayong gana gumawa ng activities or wala tayong gana mag-recite. Ganun. Personally, sa personal level naman po, is mas nahihirapan tayo mag-open up sa other people. Academically, malaking factor talaga siya since kailangan natin yung utak natin kapag gumagawa. So, kapag may problema tayo sa mental health natin, or nagkakaroon tayo ng brain fog na hindi tayo nakakagawa ng mga activity na maayos, lalo na hindi ganun ka-kalidad yung ginagawa natin. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hi, Friday. Ang bilis, paulit-ulit. Pero ngayon, alam kong hindi ako nag-iisa. Sinusubukan kong alagaan ang sarili para sa akin at para sa iba. Dahil sa pagpapatuloy ko, muli kong natagpuan ang dahilan para iyapak ang aking mga paa. Kay bilis